beloved Boss Mike Cervera. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibabalik na sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang 60 billion pesos excess funds. Inihayag ito ni Marcos noong Sabado, September 20 sa kanyang pagbisita sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Santa Cruz, Manila. Ang naturang excess funds ay unang inilipat ng Department of Finance sa National Treasury dahil hindi naman umano ito nagagamit. Ngunit ibabalik na ito sa PhilHealth dahil umano sa natipid at savings ng pamahalaan mula sa iba't ibang ahensya. Karamihan ay mula sa Department of Public Works and Highways. Kahit na anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong ipakita natin na dumadami ang serbisyo na kino-cover ng PhilHealth, may pangamba pa rin ang mga tao na baka babawasan ang mga services. Dinadagdagan na natin, paliwanag ni Marcos. Yung 60 billion pesos na iyan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Hindi lamang para sa pangamba ng tao, kundi para na rin gamitin ang mga iyan para palawakin pa ang services ng PhilHealth, dagdag pa ng Pangulo. Noong October 2024 dahil sa isinampang petisyon, naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para mapigil ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Gayunman bago inilabas, ang TRO ay nailipat na ang inisyal na 60 billion pesos sa National Treasury at naiwan ng 29.9 billion na isusunod sana. Noong April, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto sa SC na ang 60 billion pesos na kinuha sa PhilHealth ay ginamit sa allowance sa mga COVID-19 frontliners at iba pa. Inaasahang magiging smooth and academic na ang kaso sa SC sa pagsusoli ng 60 billion pesos sa PhilHealth. Samantala, binanata ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kautusan nito na ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation ang sobrang pondong nagkakahalaga ng 60 billion pesos na nauna nang inilipat sa National Treasury. Sa kanyang Facebook post itong Sabado, September 20, tinawag ni Rodriguez na isang budol ang hakbang ng Pangulo. Dahil ramdam ang galit at hagupit ng mga Pilipino, isang budol na tugon ang muling ipinalabas ni Marcos. Paano niya ibabalik ang 60 billion pesos ng PhilHealth kayong wala namang savings na pagkukunan? Katunayan ay deficit pa nga ang gobyerno, ani Rodriguez. Kinuwestiyon pa ng dating kalihim kung saan napunta ang pondo at binungkal din ang naunang kontrobersyal na 29.9 billion pesos. Kung sa 2026 budget naman kukunin, papayag ba ang mga tiwaling mambabatas na tapyasan ang kanilang pondo? Paano naman ang budget ng PhilHealth na ibinigay at buong pusong pinirmahan ni Marcos ngayong 2025? Dagdag pa niya. Matatanda ang July 2025 nang inilipat ng Department of Budget and Management ang tinatayang 60 billion pesos excess funds ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Ayon sa DBM umano, ito ay actual na pangangailangan ng ahensya. August 2025 umalma ang health workers, opposition lawmakers at ilang civic groups naghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa fund transfer. Bago pa ang 60 billion pesos, may nauna ng 29.9 na nailipat. August 28, nagpalabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para pigilan ang anumang karagdagang paggamit o paggalaw sa pondong inilipat mula sa PhilHealth. September 2025, naging laman ng mga pagdinig ng Senado at Kamara ang issue kung saan iginiit ng ilang mambabatas na hindi pwedeng basta na lang kunin ang pondo ng PhilHealth dahil mandato ng batas na manatili ito para sa benepisyo ng mga miyembro. Samantala, ikinatuwa naman ni Akbayan Representative Chel Jokno ang naging pahayag ni Marcos. We laud the President for heeding our call to return the PhilHealth 60 billion pesos excess funds to the agency. We ask the Department of Health to guarantee that these funds will be used to expand PhilHealth's programs in providing affordable, accessible, and quality healthcare to all Filipinos as mandated by the law, ani Jokno. Matatandaan nung Sabado, September 20, inanunsyo ni Marcos Jr. na magmumula ang pondong 60 billion pesos na ibabalik nila sa PhilHealth sa ilang departamento kagaya ng Department of Public Works and Highways. Lahat yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth.
Sa ngalan po ni Boss Mike Cervera, ito po si Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV, na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo, at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.